Maghintay kayo mga bulagsak! Bakit? May reklamo ka? Doon ka nararapat sa lansangan. Sino? Huwag mo magpigilan! Napalito ang kapitang. Baliw, sumayaw ka! Baila, baila! Ang kapangit ng mga bahay. Tulungan niyo ako! Doon na sila mabubulok! Sino? Napakatagal naman. Hindi naisip na nagugutom ng mga bisita. Sos Mariose, maghintay kayo mga bulagsak! Napakalaking handaan ito. Ano sa tingin mo? Naturalmente, si Don Santiago ay napakayaman. Hindi na niya aalahanin pang gumasta pa ng labas. Kakayamot ng mga bansang ito. Halatang iba ang pamahala dito para sa pamahala sa Madrid. Ang masama pa, puro mga Indio nakatira. Yoko talaga sa mga Indio. 20 taon ako nagsilbi, nagtiis ng pagdildil ng kanin at saging sa bayan San Diego bilang isang kura-puroko. At nung umalis ako, ilang matanda at imaros terceros lang nagatid. Walang utang na loob. Magdahan-dahan kasi yung mga pinagsasasabi batay naman sapagkat nasa ilalim tayo ng hugong ng isang Indio. Tama siya, Reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal na hindi tinituloy ni Tiago ang kanyang sarili bilang isang Indio. Malayong-malayo siya sa ganung mga langgalang na tao. Sigurado naman akong hindi kasing saklap ang nangyari sa inyo ang nangyari sa atin. Naku! Nag-aaksayan ka ng mga pera punta rito. Wala kang ibang kainin, hindi tinulak at matutulog hindi masisiyahan. Tumanggil ang Damaso at sa inyo mga ino, ba't kami ilisan mo na? Sino kaya ang bisitang kasama ni Don Santiago? Mga Ginoo, ikinalulugod kong ipakilala ang anak ng aking nasirang kaibigan na si Don Rafael. Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Galing siya ng Europa. Sinundo ko siya mula sa kanyang paglalakbay. Ikinalulugod ko po kayong lahat na makilala. Aba, Padre Damaso, ang kora ng San Diego. Ikinagagala ko kong makita muli ang isa sa pinakamatalik na kaibigan ng ating ama. Aba, kung nagkakamali ako, Lamento Reverensya. Hindi ka nagkakamali dyan. Ngunit hindi ko kailangan ng matalik na kaibigan. Kung gayon, ikaw pala ang anak na nasirang si Don Rafael Ibarra. Naway ang kasiyahang na ipagkait sa iyong ama ay mapasayo. Gracias, Senyor. Isang mabait na tao ang iyong ama. Nakilala ko at malimit ko siyang nakakasama. Masasabi kong isa siya sa matapat at kagalang-galang na mamamayan sa Pilipinas. Maraming salamat po. Pinawi ng mga papuri ninyo sa aking ama ang mga pagdududa ko tungkol sa nangyari sa kanya. Gayong ako, na kanyang anak, ay walang kalam-alam. Mga Ginoo, marapati ninyong gayahin ko ang pasyon sa Alemanya na pagpapakilala sa bisita kung wala siyang kilala. Ikinagagala ko kayong makilala. Ako, si Juan Crisostomo Ibarra. Ikinagagala ka namin makilala, Crisostomo Ibarra. Kahit mga kababaihan sa ating bansa, magaganda ang mga taga-Europa ay wala pa rin tatalo sa ganda ng mga kababaihan ng ating bansa. Mga mahal kong panauhin, halina't pumunta tayo sa hapag. Handa na ang hapunan.
Gracias, Señor. Ilang taon ka na wala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Malamang sa 7 taon mo sa Europa ay nakalimutan mo na ang ating bayan. Ang totoo po niyan ay parang ang aking bayan ang tila nakalimot sa akin. Lagi kong iniisip ang aking bayan kahit na ako ay nasa malayo. Totoo ba yan, hombre? Opo, Dunya Victorina. Kahit kailan ay hindi ko kinakalimutan ang ating bansa. Sa mga bansa inyong napuntahan, ano ang pinakamaganda at tumatak sa iyong isipan? Patawarin mo ako, Ginoo. Ngunit bukod sa Espanya ay wala na akong naibigan pa kundi ang ating bansa. Pagkatapos ko kasing mabasa at mapag-aralan ang kasaysayan at kultura ng isang bansa, ay nakakalimutan ko na rin ang magaganda kong alaala sa bansang iyon. Kung gayon, ay sa kang bulag na hangal, iho, bakit ka mga kasaya ng pera papuntang Europa kung wala ka naman gustuhan? Ang mga napag-aralan mo doon ay alam din kahit sino mong mag-aaral tanungin mo dito sa ating bansa. Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating kura. Ganyan-ganyan din ang pakikitungo sa akin noong bata pa ako at mukhang hindi na siya nagbago. Salamat pa rin sa kanya dahil nagugunita ko ang mga panahon. Ang kanyang reverensya ay madalas dumalaw sa aming tahanan at nakakasalo sa pagkain ang aking ama. Senyores, Kapitan Tiago, kababalik ko lamang mula Europa, kaya't naway maintindihan niyo na kailangan ko agad na lumisan. Pupunta pa ako ng San Diego sa Makalawa para sa Todos Los Santos, kaya't may kailangan akong katagpuin. Hindi ka ba talaga mapipigilang umalis? Sana'y mahintay mo pa ang pagdating ng aking bulaklak na si Maria Clara. Alam kong matagal ka na niyang hinihintay. Pumanhin aking don, ngunit mahalaga ang aking katagpuin ngayon. Muchas gracias sa hapunan, Kapitan. Di nada, Ibarra. Patnubayan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay. Nagitan. Minsan ay napapasama pa ang naging bunga ng pagpapadala ng inyong anak sa ibang bansa upang mag-aral. Lumalaki na ang kanilang ulo at tinuturing ang kanilang sarili na mas mataas. Bella está perdiendo el respeto! Diyos ko, sa gabing ito ay parang pangarap lamang ang itong taon ko sa Espanya. Binata, mag-ingat ka sa iyong mga lihim na kaaway. Ang nangyari sa iyong ama ay dapat maging aral sa iyo. Ipagpatawad niyo. Sa wari ko'y naging mahal sa inyo ang aking ama. Ngunit sa aking pagkakabatid ay wala ako o kahit ang aking ama na mga lihim na kaaway. Ang sobrang kapanatagan ay nagdadala sa ilang kapahamakan. Hanggang sa huling hininga ng iyong amang si Don Rafael, hindi niya napagtanto na mayroon siyang mga lihim na kaaway. Ngayon ay alam ko na kung bakit nag-aalangan na magsabi si Kapitan Tiago sa akin kung ano ang mga nangyari sa aking ama. Pero bakit siya nakulong sa piitan? Ano ang naging kasalanan niya? Ang tanging kasalanan niya ay dahil siya ang pinakamayamang tao dito sa San Diego. Ngunit, huwag kang mag-alala. Dahil ang makulong sa bansang ito ay maituturing na kabayanihan. Minsan ay may isang artilyero na nangongolekta ng tributo sa mga mamamayan. Ang artilyerong ito ay mangmang at hindi marunong magbasa at sumulat. Galit ang mga tao sa kanya dahil sa kanyang kalupitan. Upang makaganti, ang ibang mga mamamayan ay binabaligtad ang kanilang sedula kapag pinipirmahan na ito ng kabesa. Isang araw, isang bata kasama ang kanyang kapatid ang nanloko sa kabesa. Talaga ba? Ikukulong mo kami? Asahin mo muna iyan. Ano ka ba? Hindi yan marunong bumasa. Mas matalino pa yung tiyan niya kaysa ang ulo niya. Kita ito ng mga tao. Sinatulungan nila ang mga artilyero at dinala sa paggamutan. Ngunit kalaunan, namatay ang artilyero na siyang ikibinalanggo ng iyong ama. Ngunit sa wakas, umiral din ang katwiran. Ang iyong ama ay napalaya dahil sa kawalan ng ebidensya sa mga paratang. Ngunit sa kasawiang palad, namatay ang iyong ama dahil sa hindi magandang kondisyon sa piitan. Nakulong ang iyong ama dahil sa kanyang kayamanan. Patawad, Senyor Ibarra. Ngayon ko lang nalaman ang tunay na nangyari sa aking mahal na ama. Napakalupit ng kanyang sinapit.
Patawad po, ngunit kailangan ko nang umalis. Ipinapaubaya ko na kay Kapitan Tiago ang iba pang mga nangyari. Muchas gracias, Teniente, sa pagbabahagi mo sa iyong alam tungkol sa nangyari sa aking ama. Dinada, Senyor Ibarra. Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko po sanang makausap si Maria Clara. Ay, nandiyan siya sa loob. Halika, tuloy ka. Kumuesta, Ibarra? Salamat naman at dumalo kang muli sa aming tahanan. Magandang tanghali po, Don Tiago. Nais ko po sanang makausap ang inyong anak. Abay, sige. Clarita, nais kang makausap ni Ibarra. Isabel, puntahan mo siya sa kwarto at malamang nag-ayos yun o nahihiya. Mahabaging Panginoon, tanghali na. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkahuli? Oh, ayan na siya. Maaari na kayong mag-usap sa azotea. Kailangan mo ba ng maiinom, Ibarra? Gracias, Senyor. Hindi na po kailangan. Maswerte ako at may pagkasundo tayo ng ating mga magulang upang magkasal. Dahil kung hindi na ako makakakita pa ng isang babaeng katulad mo. Napakatamis ng iyong dila, Crisostomo. Siguro'y dahil dyan ay nabihag mo ang maraming kababaihan sa mga bansang iyong napuntahan. Isang magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ba ako maghahanap ng iba? Menteroso, hindi ako makapaniniwalang sinasara mo ang iyong mata pagdating sa ibang dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroroon sa taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyo na ikaw lang ang aking pinaka-iniibig. Ngunit patawad aking sinta sapagkat kailangan ko nang lisanin ang iyong piling. Bukas ay Todos los Santos, kaya't kailangan kong puntahan ang isang tao doon upang tulungan ako bukas. Naiintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at makalasal. Adios. Clarita, kung ikaw ay nababagabag, magtulos ka ng kandila para kay San Roque at San Rafael. Paniguradong gagabayan nila si Ibarra para sa kanyang paglalakbay. Uy! Sa ibang lugar na lang tayo maghukay. Ano ka ba? Parehong bagong libing ang mga yan. Ayoko na. May mga dugo pa yan. Masyado ka namang masilan. Kung ikaw kaya humukay sa bangkay na ginawa ko na 20 araw pa lang nililibing. Madilim ang gabing iyon. At umulan. At namatay pa ang aking ilawan. Nakakakilabot ka naman. Natanggal ang mga pako sa ataol kaya lumabas ang kalating katawan. At saksakan ng baho. At binitbit ko pa yun sa gitna ng madilim na gabi at sa malakas na ulan. Anong ginawa mo sa mga bangkay? Para ka namang guardian civil kung magtanong. Ang utos ng kurang malaki na ilibing ko yun sa libingan ng mga insek. Pero hindi ko nagawa dahil napakalayo ng libingan ng mga insek at ang lakas pa ng ulan noon. Ayoko na. Halika na. Alis na tayo. Sige na nga. Magandang araw ho, Ginoo. Magandang araw din, senyorito. Alam ho ba ninyo kung saan ang puntod ng aking ama?
Opo, senyorito. Tinaniman ko ito ng halamang adelpa at nilagyan ng malaking krus upang hindi ko ito makalimutan. Dito po tayo, senyorito. Akala ko hubay, alam mo ang kinalalagyan ng puntod ng aking ama. Dispensa po, senyorito. Alam ko naman ho talaga eh. Ang hindi ko lang po maintindihan kung bakit nawawala. Dito po. Ito po, senyorito. Alam ko po talagang dito siya nakalibing. Kung ganun, magtanong ka sa sepulturero kung bakit ganoon ang puntod. Sige po. Mawalang galang na ho. Alam niyo ba kung nasaan yung cross, malaking cross dun sa puntod na yun? Yung cross sa puntod na may mga bulaklak? Opo. Sinunog na. Sinunog? Pinasunog po yun na kurang malaki. Bakit niyo hinukay ang bangkay ng aking ama? At saan niyo ito dinala? Inutos po ng kurang malaki, ilibing siya sa libingan ng mga insekto. At ginawa niyo naman ang sinabi niya? Hindi po. Napakalakas po ng ulan noon at mabigat kaya inilagay ko na lang po sa ilog. Patawad po, senyor. Padre Salve, ikaw ba ang gumawa ng ganoong kalapastanganan sa aking ama? Ikaw ba? Sumagot ka! Kung ano man iyon, sinasabi ko sa iyo na hindi ako ang iyong tinutukoy. Kung hindi ikaw, sino? Sino? Sigurado akong hindi ako ang iyong hinahanap, kundi ang pinalitan kong kora na si Padre Damaso. Reverensya, Padre, para kay Kristos Tomo Ibarra. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Napatawad ko na siya. Ngunit para sa akin, napakasakit ng iyong sinabi. Hindi kita masisisi sa iyong ginawa. Naway gabayan ka na may kapal. mabuti ang tali. Magpahinga naman tayo, kaka. Kanina pa tayo nakatayo at nagpapatunog ng kampana. Hindi pwede, Christine. Papagalitan tayo ng sagusan ngayon. Oo nga pala. Ilan nga ba ang susundin mo ngayong buwan, kaka? 2 reales na lamang, Christine. Bayaran mo na nga kayo yung sinabi nilang ninakaw ko ng ginto sa simbahan. Naku, Christine. Sige na po, kaka. Para hindi na sila manggulo at makauwi na ako. 2 multa na ang inapot ko sa sakristan mayor. At ang sinasabi nilang ninakaw mo ay 2 unsa ng ginto yun. 32 reales yun, Christine. Kung bagay, 32 kamay hindi sasapat sa hinihingi nila. Natatakot na kasi ako eh. Napakasama ng kurang at lalong-lalo na sakristan mayor. Napakasinungaling nilang lahat. Umalis ka na lang kaya ngayon, Papa. At sabihan mo sila na hindi na tayo magsakritan. Alam ko naman, nagpaniniwalaan kanina. Kaya ikaw na lang ang magsabi. At sabihan mo sa kanya na may sakit ako, kaya hindi ako makauwi. Huwag kang magsalita ng ganyan, Crispin. Aba, magpahinga naman tayo, Papa. Hoy! Mga pasaway na bata! Kahit kailan kayo, wala na kayong nagawang tama dito sa simbahan. Ikaw, Basilio. Magmumulta ka ng 2 reales dahil sa hindi magandang tunog ng kampana. Hindi ka rin uuwi ng alas 8, kundi uuwi ka ng alas 10 ng gabi. Uhulihin na po ako ng mga gwardya. Wala akong pakialam. At sasagot ka pa? Ikaw, Crispin, hindi ka uuwi hanggat hindi mo na ibabalik ang 2 unsang gintong ninakaw mo. Kahit kailan, mga wala kayong galang, pati simbahan, pinagnanakawan nyo? Wala naman akong ninakaw. Wala naman akong ninakaw na kahit ano. Wala. At sasagot ka pa? Ito ang sayo. Aray ko po, aray! Huwag mo magpigilan! Tama na po! Tama na! Tama!
ulitin nyo ito, papatayin ko na kayo. Kaka, huwag mo kong iwan. Kaka, huwag mo kong iwan. Kaka, huwag mo kong iwan. Naku, uuwi pa ngayon si Basilio. Maghahanda muna ako ng pagkain. Tsak na magugustuhan ni Basilio itong inihanda kong pagkain. Paborito pa naman niya ito. Sisa! Nagugutom ako! Sarap na hinain mo, ha? Matikman. Pedro? Wala na natira? Paanong mga anak mo? Bakit? May reklamo ka? Wala. Teka, nasaan na ba yung mga batang iyon? Nasa kumbento pa sila, ngunit uuwi rin sila ngayon. Sige, aalis na ako. Hindi mo man lang ba hintay ng mga anak mo? Sa pagkakalam ko ngayon ay si sweldo si Basilio. Ah, ganun ba? Ipagtabi mo ako ng isang reales. Sige na, at baka mahuli ako sa sultado ng sinali. Inang! Jesus Mayosep! Anong nangyari sa iyo? Huwag po kayong mag-alala, Inang. Naiwan? At siya ba'y buhay? Ano ba ang nangyari sa iyo? Ako po tumakas sa kumbento, Inang. Ngayon lamang po pinauwi ng Sakristan Mayor dahil hindi daw ako makakauwi hanggat hindi mag-alas 10 ng gabi. Bawal nang maglakad ng mga alas 9, kaya nang nakasalubong ko ang mga Guardia Civil, ay pinaputukan nila ako at sinigawan nila ako ng tendogi. Buti na lang at hindi ako natamaan. Walang hiya talaga ang mga Guardia Civil. Mga walang silang modo. Anak, pasensya ka na anak ha. Ito na lamang yung natira. Inubos lahat ng itay mo. Hindi ka po ba niya sinaktan? Huwag kang mag-alala. Hindi naman siya ginawa ng masama. At bakit ka hindi nakauwi sa rescue? Pinarasahan po siya ng Sakristan Mayor Inal dahil nagnakaw daw po siya ng 2 unsa ng ginto. Ngunit hindi naman po talaga siya nagnakaw. Ngunit hindi siya papauwiin hanggat hindi niya yun na ibabalik. Mahibaging Panginoon, kawawa naman ang aking bunso. Hindi naman ganoon ang anak ko eh. Sige anak, pahinga ka muna. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas ay kakausapin ko ang kura at dadalan ko siya ng gulay at hihingin ko ang kalayaan ng iyong kapatid. Pahinga ka muna anak. Crispin! 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 Diyos ko anak! Anong nangyari sa iyo? May problema ba? Inahayo ko na po sa Sakristan. Kunin niyo na po si Crispin sa kumbento at kunin niyo na po yung huli kong sahod. Ipakikiusap ko po kay Don Ibarra na tanggapin ako bilang tagapastol ng kanilang mga hayop. Paaralin niyo po si Crispin kay Piloso Potasio. Mabait po si Don Ibarra. Baka nga po bigyan niya ako ng gatas na gustong-gusto ni Crispin. At ubo kaya batang kalabaw at pag malaki na ito ay magsasaka at mag-aararo ako. Di ba mainam mo yun, Inay? Ayoko na pong magsakristan, Inay. Oo anak, tahan na anak. Huwag ka nang mag-alala anak. Tahan na. Tao ho, magandang araw po. Sino sila? Si Sisa po. Ako po ito si Sisa, ang ina ng mga sakristan na si Crispin at Basilio. May dala po kong gulay para sa kora. O sige, ilagay mo na lang dyan. Saan ho? Kahit saan dyan. Maaari ko bang makausap ang kurang malaki? Hindi maaari. May sakit ang Cora.
Kung gayon po, maaaring si Crispin na lang po ang aking anak. Huwag ka nga magkaila. Alam ng lahat na si Crispin ay nasa inyo ng bahay. Po, ang pagkakaalam ko po, si Basilio yung nasa bahay at si Crispin na iwan po dito. Naiwan nga, ngunit tumakas. Pagkatapos magnakaw ng maraming bagay. Siguro hinahanap na siya ng mga gwardya sibil sa inyo eh. Napakamabuti mong ina. Ngunit ang sasama ng iyong mga anak katulad ng kanilang ama. Lalo na yung maliit. Siguro hihigitan pa niya ang kasamaan ng kanyang ama. Kung ako sa'yo, uuwi na lang ako. Sinisira mo ang araw ko. Hindi mo ba ako narinig? Doon ka! Doon ka sa lansangan kung humagolgol! Doon ka nararapat sa lansangan. Mga walang silbi! O Diyos ko, huwag niyo pong pabayaan ang aking mga anak. Ikaw ba si Sisa, ang ina ng magnanakaw na bata? Opo, ako po si Sisa. Ngunit, hindi po magnanakaw ang aking mga anak. Huwag ka nang magmangmangan pa. Nakatakas ang iyong nakakatandang anak. Nasaan yung mas bata? Ngunit hindi pa sila nakakauwi mula kahapon. Hindi ko po alam. Kung gayon, ay ikaw ay isama namin. Huwag po! Huwag po! Huwag po! Huwag po! Iyan! Diyan ka na babagay hanggang hindi mo ituro kung nasaan ang iyong mga anak. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Tulungan niyo ako! Mga anak ko! Tulong! Tulong, palabasin niyo po ako! Tulong! Senyor! Tulungan niyo po ako, Senyor! Tulungan niyo po ako, Senyor! Anong nangyari dito? Si Sisa po ikinulong namin dahil sa kanyang mga anak na magnanakaw. Ang krimeng iyon ay kasalanan ng Cora. Pakulan na bihag at huwag na siyang gabalain kailanman. Kung nais ng Corang mahanap ang nawalang ginto, sabihin mo ay magdasal siya kay San Antonio. Pari siya ay hindi niya alam ang bagay na iyon. Pakulan na bihag. Si Senyor Alperes. Oh, makakalaya ka na daw dahil wala nang may pakain sa iyo ang gobyerno. Kasi naman, mag-aasawa pa, doon pa sa walang kwenta. Tapos, mag-aanak pa sa magnanakaw. Mga anak ko! Nasaan kayo? Crispin! Mga anak ko! Crispin! Andito na si nanay! Crispin! Ay, piso po! Crispin! Basilio, ikaw na ba yung mga anak? Crispin! Mga anak ko! Ayun na ba yan? Hindi ko na sinunod! Crispin! Basilio, anak! Anak! Nandito na si nanay! Anak ko! Miss ko na kayo, mga anak ko! Mga anak ko! Andito na si nanay! Mga anak ko! Hindi po ninyo ako nakikilala, Ginoong Krisostomo. Subalit 2 araw ko nang hinihintay
ang iyong pagdating dito sa bayan ng San Diego. May kailangan kayo sa akin? Tinatawag nila akong tulisan, kahit wala mang isa na nagnanais na tumulong sa akin. Nawawala ang aking anak at nabaliw ang aking asawa. Anong kailangan mo sa akin, Ginoo? Nais ko pong humingi ng tulong sa inyo, Ginoong Krisostomo. Halika't sumabay ka sa aking paglalakad at saka mo sabihin ang iyong pakay. Opo, Ginoong Krisostomo. Basta na, Maria Clara? Nakita mo ba yung mga laki sa baka nakakabulabo na kayo sa mga natutulog pa. Huwag kayong maingay. Hindi ganyan ang mga dalagang Pilipinas sa kanya namin. Maria Clara, maaari ka ba? Magandang araw, mga bibini. Tila may ibig mamalimos. Victoria, maaari mo bang awitin ang pagdimang pinag-iisa? Ayaw. Sige na, Victoria! Ayaw ko talaga. Si Maria Clara na lang. Maria Clara, maaari ka bang umawit? Oo nga, sige na. Malulungkot ang aking mga awit. Ayos lang yan. Umayag ka na. Sige na. Minsan nangangarap ako na ikaw at ako ay nagsisintahan. Bakit panaginip kita? Laging pangarap ka sa pangungulila. Kung minsan nagsisi ako, bakit sinilang ka sa mundong ito? Bakit tinuya mo lamang pag-ibig ko sa'yo ay sa'yo lamang? Senyor, naghahanap ko sa inyo sa labas. Gusto kang makausap. Sino siya? Hindi po siya nagpakilala pero sabi niya, kilala ka rin niya. Sige, papasukin mo siya. Sige po. Ilyas, ikaw pala. Hindi ko inakala na darating ka. Halika't kumupo at mag-usap tayo. Lo siento, senyor, pero dapat talaga mag-ingat kayo. Marami kayong lihim na kaaway. Hindi lang ikaw ang nakapagsabi sa akin yan. Marami pa silang nagtatago sa likod ng mga nakikiting mukha at mababait na katauhan. Isa na ang taong madilaw kanina sa kanila. Hindi lamang po ako sigurado sa iba sa kanila. Upang hindi kayo mapahamak, kailangan hindi malaman ng iyong mga kaaway na kayo handa. Mas mabuti nang makita ng iyong kaaway na kayo hindi nag-iingat at kayo nagtitiwala sa lahat. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa lalaki kanina. Patawad doon, Ibarra, ngunit nagkakamali kayo. Sa galit niya, kung siya'y buhay ay magtatago na lamang siya mula sa baluktot nating pamahalaan. Ngunit mukhang nilayon ng Diyos na ang Diyos ang mamatay siya. Sana ay laging niyong paghandaan ang bawat sandali dahil piniguradong naghahanda rin sila upang mapuksa ka. Bueno, senyor, aalis na ko. Maraming salamat po. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Elias, dahil niligtas mo ang aking buhay. Magkikita pa ba tayo ulit? Oo naman, senyor. Kahit kailan niyo ako naisip at kahit kailan niyo ako kailangan. Malaki po ang aking pagkakautang sa inyo. At alam kong hindi sapat ang aking ginawa upang mabayaran iyon. Paalam, Elias.
Bakit hindi niyo ipagpatuloy yung pag-uusap? Nabanggit lamang sa akin ni Crisostomo Ibarra na ang mga taong tumulong sa kanya gaya ng arkitekto at reverensya. Kakatawan ng mga taong ito. Kumuha talaga ng servisyo ng isang arkitekto. Papakita naman kayo ng isang pamumunan ng isang idyo. Dulong bununga. Ako, kulang gumit ang kalong ng simbahan niyan. Subalit, ang ipinapatayong gusali ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto, sabihin ko sa iyo, ang isang paralan ay binubuo na 4 na pader at isang bubong na sawali. Sandali lamang, Padre Damaso. Magbabayan ang lahat! Ngayon pa lamang ay panurusahan ng ama ng isang lupong nangangamatay sa loob ng bilangguan at di walang may God. Walang kahit sino man ang umalipusta sa aking ama. Ang paring ito ang isa sa pinaka-iniwas-iwasan ko. Isa siyang padre na walang galang, walang utang na loob. Isa siyang demonyong nagbabanal-banalan. Siguro naman ay dapat na siyang mamatay. Huwag! Senyor, huwag mo hayaan yung sarili na makasala sa Diyos. Kasal ka na sa lahat ng santo, Padre. Dahil ngayon, makikita na natin kung dugo, kung usak ang madaloy sa mga bagpo. Crisostomo, nakikiusap ako sa'yo. Itigil mo yan. Para sa akin, maawa ka sa kanya. Kamahalan, kung pahihintulutin ninyo ay nais po kayong makausap ni Don Crisostomo Ibarra. Don Crisostomo Ibarra? Ang sinasabing nakaalitan ni Padre Damaso? Opo, at napatawan ng ex-communion. Papasukin siya. Nais ko siyang makausap. Susunod, kamahalan. Maaari ka nang pumasok, Ginoong Ibarra. Maraming salamat. Isang karangalang makilala kayo, Senyor Ibarra. Ginulat niyo ako sa inyong kabaitan, kamahalan. Sa bansang ito ay hindi ako tinuturing na mabuting tao. Tungkol sa alitan ninyo ni Padre Damaso, sinisigurado ko sa iyo na hindi ka magagalaw ng mga pare hanggat ako ang namumuno sa bansang ito. Kakausapin ko na rin ang Arsobispo upang sumulat sa Santo Papa para maitisan ang iyong ekskomunyon. Kahit ako ay gagawin iyon kapag iyon ang ginawa sa aking amang kalapastangan. Gracias, kamahalan. Ngayon ay alam ko na kung bakit pinuri kayo kahit sa Madrid. Dahil sa inyong kahusayan, naway pagpalain pa kayo ng may kapal. Bueno, at may pupuntahan ba kong malaking bagay, Senyor Ibarra? Maraming salamat at nakausap kita. Sige po, kamahalan. Aalis na rin po ako. Maraming salamat din. Gracias, Senyor Ibarra. Alcalde! Si, kamahalan. Mula sa araw na ito, Alcalde, inahabilin ko sa iyo ang proteksyon ni Senyor Ibarra. Alam mo ito sa Alperes at suportahan mo siya sa kanyang mga adhikain. Masusunod, kamahalan. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ay, nakakahiya ang pagiging Filipino. Mga pobre.
Puedes ese que escucho cantar. Es muy ruidoso. Sisa, señora. Mujer loca. ¿Sisa? Ve por ella. Mama ka, baliw. Mama ka. Mujer loca? Magkantar ikaw. Magkantar. Vamos! Loka, loka, loka. Magkantar ikaw! Magkantar! Magkantar ikaw! Magkantar! Magkantar ikaw! Loka! Magkantar ikaw! To, Espanyol, Tagalog. Sabi ng senyora, kumanta ka. Tumigil ka na! Ang sakit sa tenga ng iyong pagkanta! Senyora, magaling kang magtagalog. Perdon? Tagalog, hindi magaling ako. Dejar, yo me encargaré de esta local llamada Sisa. Si, senyora. Mujer loca, baila, baila, baila. Tagalog. Baliw, sumayaw ka. Baila, baila. Mujer loca, baila. Ang sabi ko, sumayaw ka. Sayaw! Baliw! Tumigil ka, Konsolasyon. Anong nangyari sa'yo? Hindi ka man lang bumati. Dali ng baliw na ito. Sabihin mo kay Martha na bigyan siya ng bagong baro at gamutin. Pakainin siya ng maigi at bigyan ng mabuting higaan. Mag-ingat kayo at huwag siyang lapastanganin. Bukas ay dadalhin siya sa bahay ni Ginoong Ibarra. Umalis na kayo. Ipinakilala ko sa inyo si Don Alfonso Lenares D. Espigan. Siya'y inaanak ng kamag-anak ni Padre Damaso at tanging kalihim lamang ng lahat ng mga ministro. Niya pa dito ang Kapitan General Menteroso. Maniwala kayo at dyan umupo. Sayang, kung maaga-aga sana ang pagkakasakit ni Clarita. Narinig mo ba yun, pinsan? Hindi karaniwang ang tahanan ng iyong pinantin. Sinasabi ko sa iyo, Don Tiago, na ang aming pinsan na ito ay kaibigan ng mga doki at ministro sa Madrid. At malimit lamang na kumakain sa Conde del Campaña ng Doki de la Torre. Saan ko po kaya matatagpuan si Padre Damaso? May nihang po kong dala para sa kanya. Siya sana isasadyain ko kundi dahil magkakataon ito na ako'y naparito. Ngayon, nasa bayan ito si Padre Damaso at mamaya siya'y parito. Bihis Espigan, tignan natin si Clarita. Alang-alang lamang ito sa iyo. Ang asama ko hindi gumagana, kundi sa matataas na tao, yung nasa mabit pa lang siya. Malubong sakit, ngunit ito'y magagamot. Sa umaga, di kinat gatas. Haragbi di altiya at pilduras di kinigyos. Gagaling ka, Clarita. Lakasan mo ang iyong loob. Ang sadya namin ay gagamutin ka. Ipakilala kita sa aking pinsan. Ginoong Linares, narito si Padre Damaso. Maria! Maria, anak ko. Hindi na mamatay dito.
Padre Damaso, ipinakilala ko sa inyo si Don Alfonso Linares de Esteban. Maiwan ko muna. Ikaw ay naanak ko Carlitos. Nailihan siya ukol sila, ngunit hindi kita nito. Kailangan kasi hindi ka pa sila nung papunta ako sa istanya. At sinasabi dito na ihanap ka daw ng mapapasukan at asawa. Ngunit sa mapapasukan ay hindi madali. Marunong ka bang bumasa at magsulat? Ako po ay nag-aaral ng pagkamanananggol sa Universidad. Diyos ko, hindi ko alam. Para ka lang limin. Bibigyan kita ng isang babae. Oo, isang babae. Hindi naman po ako nagmamadali. Halika at kasapin muna natin si Santiago. Huwag natin hayaang dumanak ang dugo, Kapitan. Alam kong tutulungan tayo ni Senyor Ibarra. May papaabot niya ang ating mga hinaing sa Kapitan General na malapit sa kanya. Hindi ako kumbinsido. Lalo na sila'y mayayaman. Ang halos lahat ng mayayaman ay walang ginawa kundi ang magpayaman pa. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na may sagawa ang ating mapayapang plano. Kung may sagawa ko ito, maiiwasan ang pagganap ng dugo. At kung ikay hindi nagtagumpay? Kung gayon, ilalagay ko ang aking sarili sa ilalim ng iyong pamamahala, Kapitan. Kung gayon, ipakilala mo sa akin ang mga kasama mo at ang kanilang mga sariling sinapit sa mga kamay ng mga malulupit na Espanyol. Bigyan niyo po ako ng 4 na araw mula ngayon, Kapitan. At magpadala kayo ng isang tao na makipagkikita sa akin sa baybayin ng San Diego. At sasabihin ko ang makukuha ko kay Senyor Ibarra. At kung pumayag si Senyor, ay makukuha natin ang ating justisya. Ang papangit ng mga bahay. Ang pangit talaga. At ang dumi-dumi pa. Nakakasira ng araw. Talagang mga Indio lamang ang maaaring tumira dito. At aba, mga walang galang. Hindi man lang nagbibigay pugay sa katulad nating mga maharlika. At saka, hindi katakatakang puro pangungutya ang naririnig natin sa mga praile tungkol sa kanila. Halika na. Ang bagal-bagal mo maglakad. Bakit kayo nakatitig sa akin? Naiinggit ba kayo? Huwag kang mag-stand dito. Nakakaya sa mga tao. Huwag mong harangan ang aking harapan kung ayaw mong tumilapon ng iyong pustiso. Kayo? Naiingitan niyo? At bakit? Naiingitan ko nga pala ang iyong kulot. Para sasabihin ko sa iyo, Doña Alvarez, hindi ako probinsyan ng katulad mo. Sa sobrang sophisticada kong tao, walang Alvarez na nakapasok sa pamamahay. Napakagandang tanaw. Dalawang sinyora na nag-aaway sa harapan ng bahay. Ano kaya ang kahiyan? Wala na ng Alvarez. Ngunit ang mga piladyong o pilay lamang, kagaya ng iyong asawa. Aba, talagang ginagalit mo. Tumaba ka rito, walang galang. Bitiwan mo ako para anin mo ang mono. Napulo ha? O sige, magbibigyan kita. Para anin mo ang mono. Wala ka! Tabantuhan! Ano ka pala nito? Magtigil ka! At nag-aasawa mga tao! Huwag kang babalik dito! Ibili mo yan ng maraming disenteng damit. At kung wala kayong pagbayad, magnakaw kayo sa taong bayan. May mga sundalo naman kayo. Ikaw ang bumili ng asal. Walang modo. Naturingang mayaman, ngunit sayad sa lupa. Magtigil ka, Alvarez. Kung mag-alas ka sa
amin ay parang kay ganda ng iyong moral. Ambisyosa! La bandera! Probinsyana! Magsitigil kayo! Para kayong mga hayop! Edukado naman kayo. Ngunit nakakahiyang isipin na kahit kayong mga taga-alta de sociedad ay tumutulad sa mga Indio. Pagsisihan niyo ang iyong mga ginawa at siguraduhin yung magkukumpisal kayo. Insentious! Si! Kayong mga manonood, magsiuwian na kayo. Nandito ko yung lahat, hindi nyo man lang inawat. Panginoon, patawarin niyo po sila. Hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Luluwas tayo ng Manila. Magsusumbong tayo sa Kapitan General. Hindi mo man ipinaglaban ng iyong pagkalalaki. Dapat ay hinahamon mo ang alperes ng isang revolver, okay? Sable, okay ay... Alam mo, hindi ko... Taalis na tayo. Gaya ni Ibarra ay nagpunta pa rin pala sa maraming bansa. Marahil ay pareho pa rin nahihiyo. Linares, puntahan mo ang alperes at hamunin mo ng sable. Doña Victorina, anong nangyari? Dahil siya at ang kirida niya ay nilibak kami. Responsibilidad mong ipagtanggol kami. Dahil kung hindi, malalaman nila ang tunay mong pagkatao. Huwag kang magingay, Doña Victorina. Kung gayon, ano ang gusto mong mangyari, Doña? Don Tiago. Ang pinsan kong si Linares ay hahamunin ang mga alperes. At kung hindi siya pumayag, huwag na huwag mo siyang ipapakasal sa iyong anak. Bakit umiiyak si Clarita, Don Tiago? Dahil hindi siya nasabihan sa ating pagkasundo na hindi si Ibarra ang kanyang pagkakasalan kundi si Linares. Ngayon nyo makikita ang kahalagahan ng mga praile. Isang babae na ang nangumpisal ngayong gabi. Ganap na ikawalo ay sasalakayin ang kwartel, papasukin ang kumbento at papatayin ang mga Kastila. Magkakaroon ng isang malaking pag-aalsa. Sino ang taong huliin ko? Senyor, natuklasan na magkakaroon ng isang malaking pag-aalsa. Nakatakda kayong mapahamak dahil isisigaw ang iyong pangalan ng maghihimagsik na bayaran. Huwag kayong maglinlangan, Ginoo. Anumang oras pwedeng sumiklab ang pag-aalsa. Kailangan nyo nang umalis dito. Saan ako pupunta? May naghihintay sa akin. Kahit saan lugar sa Manila o sa makapangyarihang tao upang hindi nila masabing na totoo na may kinalaman kayo dito. Paano kung ako ang magsuplong ng pag-aalsa? Iisipin nila na kayo ay taksil at ipinahin mo sila upang sila madakip. Sunugin ang mga kasulatan. Mas mabuti nang tumakas kayo at maghintay kung ano ang nangyayari. Paano si Maria Clara? Hindi. Mas mabuti nang mamatay. Tulungan mo ako, Ginoo. Diyan nakatago ang mga kasulatan ng aming pamilya. Ibukod mo ang kasulatan ng aking ama na mas lalong magpapahamak sa akin. Senyor Ibarra, may katanungan po ako sa inyo. Kilala niyo po ba si Pedro Ibarra Minja? Siya ang lolo ko sa tuhod. Siya ang dahilan kung bakit naubos ang aming angkan. Dinala ako ng Diyos dito upang makipaghiganti. Nakikita mo tong mukha nito? Ito ang taong nagtitiis upang makapaghiganti. Pero ikaw, umiibig, mayaman, kilala, nabubuhay! Nabubuhay! Ano ang pinangako sa inyo ni Crisostomo Ibarra para sa makain ang kwartel kagabi? Ano? Iginanti lang namin ang aming ama na pinatay ninyo sa palo. Hanapin ninyo ang inyong dalawang kasama. Inihulog namin sila sa bangin kahapon. Doon na sila mabubulok! Sino ang iyong makasabwat? Sino? Dalhin yan sa mga bangkay. Kilala mo sila? Sino ang iyong makasabwat? Sino? Patayin ninyo ako kung tunay kayong Kristiyano.
Dalhin yan sa bangin. Nga. Malaki talaga ang nagawa ng isang may kamag-anak na nanunungkulan sa isang pamahalaan. Di ba, Pinsan? At dahil dyan siya ay nakakapaglabas-masok palagi sa palasyo ng kapitan. Una ko pa lamang nakita iyong Ibarra. Naniniwala na ako na siya ay isang pilbustero. Iminungkahi ng pinsan kong si Linares na siya ay bibitahin. Hindi. Huwag mo na ipagmalihin sa akin. Ikaw ang tagapayo ng kapitan at... Clarita, iha! Ikaw talaga ang dinadalaw namin dito. Mabuti naman at nakita kita. Nagpunta kami dito upang mapag-usapan ng hindi natatapos na pag-uusap mo. Mawalang galang na po. Babalik ako muna ako sa akin. Oh, siya, Tiago. Dapat nang matuloy ang kasalan ni Maria Clara at ang aking pinsan na si Linares. Ipagsabi mong magdaraos tayo ng isang piyesta. Maganda yan. O siya, mauna na kami. Oo, ako nga. Sa bangkay ng aking ina, nangangako ako na paliligayahin kita anuman ang aking maging kapalaran. Nagpunta ako dito upang tuparin ang mga pangakong iyon. Bagamat, ikaw ang hindi tumupad sa ating sumpaan. Kaya Maria, pinapalaya na kita. Patawarin sana ko sa ala-ala ng aking ina sa sasabihin ko sa iyo, Crisostomo. Natuklasan ko sa gitna ng aking karamdaman ang aking tunay na pagkatao. Ang kinikilala kong ama ay hindi ko tunay na ama. At hindi ako maaaring magpakasal sa iyo sapagkat ibubunyag ang lihim na iyan. Matutuklasan ang kataksilan ng aking ina at masisira ang tangal ng kinikilala kong ama. Kailangan mo ng katibayan. Totoo ang lahat ng aking sinabi. May sulat na iniwan ng aking ina at ibinigay ito sa taong nakababatid ng aking lihim. Kapalit ng sulat na ibinigay mo sa akin. Totoong pinagtaksilan kita sa Crisostomo. Ngunit, alang-alang sa ala-ala ng aking ina, ay napilitan akong ipagpalit ang sulat mo. Sa kadahilanang hindi ko nalalaman kung saan nila iyon gagamitin. Wala akong ibang magawa kundi ang magtiis upang patuloy na may tago ang aking dibdib. Kaya kailangan ko makipag-isang dibdib upang hindi maibunyag ang aking tunay na pagkatao. Ngayon, Crisostomo, nagagawa mo ba akong libakin? Maria, isa kang anghel. Maligaya kung pinaniniwalaan mo na ako, Crisostomo. Pero ikakasal ka na. Oo. Iyon ang ibig mangyari sa kinikilala ko. Inalagaan at minahal niya ako kahit hindi niya tungkulin. Kaya't bilang ganti ay kailangang sundin ko siya. Ngunit ibig kong malaman mo, Crisostomo, na hindi ko malilimutan ang naging sumpaan natin nila. Ano ang ibig mong mangyari? Madilim ang hinaharap. Ngunit ibig kong malaman mo, Crisostomo, na minsan lamang akong umiyak. At hindi na ito maaangkin. Anong mangyayari sa'yo? Tumakas lang ako. At hindi magtatagal, malalaman nila ito. Paalam, Crisostomo.
Dadalhin ko kayo sa aking kaibigan sa Mandaluyong. Ihahatid ko kayo doon. Ang inyong pera ay aking itinago. Magagamit nyo iyon sa inyong pangingibang bansa, senyor. Mangingibang bansa? Sa ibang bansa ay makapamuhay kayo ng matahimik. Marami kaibigan sa Espanya at matutulungan kayo para kayo'y mapatawad. Iniligtas mo ang buhay ko ng 2 beses sa kabila ng kasawian ng iyong angkan sa aking angkan. Marapat lamang na ibalik ko sa iyo ang inyong yamang nawala. Sumama ka sa akin sa ibang bansa at magturingan tayong magkapatid. Tayo'y kapwa, sawing palad sa sarili nating bayan. Hindi ako magiging maligaya sa ibang lupain. Dito ko ninais magtiis at mamatay. Pero bakit niyo ako pinapaalis? Sa ibang bansa ay maari po kayong magtagumpay kung daranasin ninyo ang inyong bayong hirap at baka dumating ang araw na itakwil nyo ang sarili nyong bansa. Hindi totoo yan. Wala akong ibang iniisip kundi ang kapakanan ng ating bayan. Hindi nyo ako naunawaan. Naniniwala ako na iniibig nyo ang bayan sapagkat wala kayong dinaranas na paghihirap. Subalit isang araw na maranasan ninyo ang paghihirap, gutom at pag-uusig, naniniwala akong itatakwil nyo ang bayang ito. Humingi ako ng tulong sa inyo para sa sawing palad. Ngunit hindi nyo ako pinakinggan. Sila ang inyong pinakinggan. Ngayon ay tinutugis na kayo nila at itinuring na kaaway. May katwiran ka, Elias. Ako'y taong umaayon sa takbo ng panahon. Malinaw na sa akin ang lahat ngayon na ang ating bayan ay may nabubulok na sakit na kailangan ng panlunas. Isang kanser ng lipunan na kailangang gamutin at sugpuin. Ako ang nagtatanggol sa bayan, isa na ngayong filibustero. 300 taon silang nagpapaasa sa atin habang tayo'y naging sunod-sunuran sa kanilang pag-aalipusta. Ngayon ay halos nawawala na tayo ng pag-asa. Nawawala na tayo ng pananalig sa Diyos. Wala nang natitira kundi ihingi natin ang ating karapatan at lakas. Anong ginagawa mo? Senyor Ibarra, natuklasan na nila ang inyong pagtakas. Saan ka galing? Nirasyonan ko po ng damo ang kura at ang hukom sa Maynila. Sige, maaari ka nang magpatuloy. Huwag ka lamang magpapasakay ng maski na sino sapagkat may isang bilanggong nakatakas na ngayon ay pinaghahanap. Kung siya iyo'y mahuhuli, tiyak na magagawaran ka ng isang gantimpala. Paano ko siya makikilala? Nakalabeta at mahusay magsalita ng wikang Kastila, kaya huwag kang magkakatiwala. Sige po, salamat. Luluwas tayo para mapagkamalan akong taga Peña, Francia. Marapat siguro na tayo ay mag-iwagsik. Makinig kayo sa aking sasabihin. Mayaman kayo at maaari kayong makapagbayad ng iyong kasama. Ngunit baka ang maliliit na tao lamang ang nasaktan nyo. Kaunting kalayaan, katarungan lamang ang hiningi ng mga sumipalad. At hindi pagtatakwil sa Espanya. Kung ganun ay gagawin ko itong mag-isa. Hindi ako papayag na matapos sa maging tapat sa bayan at maghangad ng kalayaan. Ito ang inagasin sa akin. Kailangang mailangkap ko sa bayan ang kaapihang ito kung hindi walang kabuluhan ang paghahangad ng kalayaan. Maaari ba ninyo akong ihatid sa bundok? Andito na po tayo sa Santa Ana. Ito ang lugar kung saan dinugol ko ang maraming masasayang araw. Ang lahat ng aking alaala hindi na may ibabalik pa. Humiga ka at tatakpan kita. Sundan sila! Jesus mo, mahuhuli tayo. Tatalon ako sa tubig. Hindi, huwag kang umalis. Lalaban tayo. Tatalon ako sa tubig. Ililigaw ko sila. Natakot ka, no? Di mo inasahan ang aking pagdating. Nandito ako para masaksihan ang kasal mo. Nasakit ka naman ba, anak? Bakit ka namumugla? Wala ka na bang tiwala sa akin na inaaman? Sabihin mo sa akin kung anong nangyari sa iyo. Mahal pa ba ninyo ako? Tulungan ninyo ang aking amang at hindi ba tuloy ang aking kasal? Nung buhay pa si Ibarra, gusto kong umasa, lumaban at manalo.
Gusto kong mabuhay para marinig ang mga bagay tungkol sa kanya. Pero ngayon, patay na siya. Bakit pa ba ako mabubuhay at magtitiis? Hindi hamak na masakang higit pa si Linares siya. Maaari lamang ako magpakasal ni Numan nung nabubuhay pa sa Ibarra. Wala namang ibang gusto ang aking ama, kundi ang mga malalaking ugnayan sa mga nasa poder. Pero ngayong patay na siya, walang sino man ang tatawag sa akin ng asawa. Kumbento o sementeryo lamang ang pagpipilian kong mamatay. O magiging madre ako. Anak ko, patawarin mo. Di ko sinasadya ang kalungkutan mo. Ibig ko lang ang ibigyan ka ng magandang kinabukasan at kaligayahan. Ito'y dahil mahal kita. Mahal niyo pala ako, huwag niyo akong hayaang malungkot habang buhay. Patay na siya. Isang madre, hindi mo lamang alam, anak ko, ang buhay na misteryosong nakakubli sa mga pader ng kumbento. Maria, matanda na ako. Hindi na kita kayang pangalagaan at bigyan ng kaligayahan. Humiling ka ng iba. Mahalin mo ang binata kahit sino man siya. At huwag lang ang kumbento. Ang kumbento o ang kamatayan? Diyos ko, pinarasahan mo naman ako. Pagpalain mo ang anak ko. Ayokong mamamatay ka na magmangadri ka. Diyos ko. O anak, mag-ingat ka. Maraming salamat po sa iyong tulong. Gantihan po sana kayo ng Diyos sa inyong kabutihang loob. Ngunit ngayong Pasko po, ay mas gusto ko po sanang umuwi para makita ang aking ina at kapatid. Pero anak, hindi ka pa lubusang magaling. Lubhang malayo ang iyong pupuntahan at mahirapan ka sa pag-uwi. Tiyak na naghihintay na ang kalooban ng aking ina sa paghahanap sa akin. Kayo po ay may maraming mga anak, subalit kami ay dadalawang magkapatid lamang. Babalik po kami at isasama ko ang aking kapatid. Maraming salamat po ulit at siguro ay uuwi na ako. Aalis na po ako. Salamat po. Anak, naway patnubayan ka ng Panginoon. Salamat po. San Diego. Samantala ay nakauwi na sa bahay si Basilio at dinatna niyong sira-sira at wala ang ina. Paika-ikang pinuntahan nito ang bahay ng Alperes. Inutusan ng babaeng nasa bintana ang Guardia Civil na papanikin si Sisa, subalit kumaripas ito ng takbo nang makita ang mga bantay. Hinabol ni Basilio ang ina pero binato siya ng isang babae sa daan. Tinamaan ng bato si Basilio pero hindi ito tumigil sa pagsunod sa ina. Sa pagtakbo ni Elias kasama si Crisostomo Ibarra, habang hinahabol sila ng mga Guardia Civil, ay iniligtas ni Elias si Ibarra sa pamamagitan ng pagtalon sa lawa upang iligaw ang mga gwardya at siya ay tugisin ng mga ito. Sa pamamagitan ng mga estratehiyang ito, nagawa ni Ibarra na tumakas at magpatuloy sa pagsagwan. Nagpatuloy si Maria Clara sa pagpasok sa kumbento upang maging isang madre. Si Padre Damaso naman ay natagpuang patay sa kanyang higaan dahil sa labis na sama ng loob. May ilan ang nagsabing ito ay namatay sa alta presyon. May nagsasabi namang ito ay binangungot. Si Padre Salve naman ay wala nang ginawa kundi ang mag-intay ng mag-intay sa ipinangakong pagiging obispo. Pinapili naman ni Kapitan Tiago sa Tia Isabel kung saan ito gustong manirahan, kung sa Malabon o sa San Diego. Nangangayat naman si Kapitan Tiago dahil sa sobrang pagdadalamhati matapos pumasok sa kumbento ang anak-anakang si Maria Clara at nang malaman na siya ay pinagtaksila ng kaniyang asawa. Nalulong ito sa iba't ibang klase ng bisyo. Malayo na ito sa dating nakasanayang Don Tiago. Samantala, nagdagdag pa ng ilang kulot sa kanyang malagong buhok ang nagmumurang kamatis na si Doña Victorina. Humuhusay na rin siya sa pagsasalita ng Espanyol.
Pinaturuan niyang magpatakbo ng kabayo ang kanyang asawa, ngunit hindi ito natuto kung kaya't si Doña Victorina na lang ang naging kotsero. Nagkasakit at nangangayat naman si Linares matapos iwan ni Maria Clara. Namatay ito sa sakit na dysenteria na nakuha niya sa pagkaing nabibili sa daan. Nagpakalunod naman sa alak si Doña Consolacion matapos mawala ang kanyang ganda, dahilan kung bakit siya namayat. Ang alperes ay nakipaghiwalay sa nangangamoy niyang asawa. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ang ginto't bulaklak, pag-ibig ang sa kaniyang anak, nagalay ng ganda't dilag, at sa kaniyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa